Alright mga kapatid, wala nang paligoy-ligoy. Ang title po ng ating panonoorin galing sa Pinas News Insider. Hala, video nag-leak na. Hoy, anong klaseng video yan ha? PhilHealth kumanta na, nagkagulo sa palasyo, may dinala sa ospital, paktay na. Uy, gusto natin panoorin yan. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Alright, i-play na ho natin para malaman natin kung anong balita to. Ito ang mga balitang trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Yes. Na dapat malaman ng taong bayan na pilit iniiba at ayaw di umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Nako. Pero bago natin simulan ang balita ngayon sa mundo ng politika sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell Yes. para palagi kang updated sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At Pinas News Insider nasa description niya. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang nagbigay ng pahayag si Marcos Jr. na agad ibabalik ang 60 billion na sobrang pondo ng PhilHealth. Oo, nabalitaan nyo rin ba yun? Naibalik na ba? Mukhang matamis lang siya pakinggan kasi ibabalik. Pero wala pa pala? Tama ba? Ngunit PhilHealth official state insurer tila kumanta na sa publiko at tila tahas ang binasag ang katotohanan at binulgar. Umami na wala pang malinaw na proseso kung papaano raw at kailan ito maisa sa uli. Sa kabilang araw ng Sinabi na ngang ibabalik, gusto nyo tutuparin pa eh. Wala pa palang na ibabalik. pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na ibabalik ang 60 billion na sobrang pondo ng PhilHealth. Aminado ang opisyal ng state insurer na wala pa raw malinaw na proseso kung papaano at kailan ito maisa sa uli. Aray Hindi ko. naman nakapagpigil ang taong bayan na magbigay Ibig sabihin doon pa lang po sa isa sa ole, ibig sabihin nagkamali na. Nagkamali siya o pinirman o ewan ko kung anong ahensya yung nagkamali. Basta sa panahon po ng BBM, may nagkamali. May hindi niya alam, may akala niya, at saka kung ano-ano pang mga pakikipag-usap sa kung sino-sino multo. Then. Ibabalik pero hindi pa alam kung kailan. Iyan ang masakit. ng kanilang hinaing at komento sa balitang ito. At ayon pa sa kanila, ang hilig ni Marcos mag-announce ng plano niya. Wala naman palang konkretong plan. Sure na sure Aray sa ko. pagbalik ng 60 billion. Yun pala nga. Kaya yung flood control na pinagmamalaki niya ay Kulang nga daw yung 60 billion eh, tapos 60 billion, hindi pa rin ibalik. yun, fake pala. From 89 billion, bakit 60 billion lang ang Oo. binalik? Kinurap na nga, kinupit pa. Kung paano nila gusto magpabalik ng pera at assets sa mga witness, siyang bagal naman nilang magsauli ng kinuha nilang pera sa PhilHealth. Anong tawag doon? Asa pa kayong maisauli yan? Buhaya yan. Kaya pag nasa bunganga na ng buhaya, wala nang balikan yan. Kahit mamuti pang mata nyo sa kakaantay. Ngayon, kung ibabalik, saan kukuha ng pondong pangbalik? Eh kung baka nagastos na yung 60 billion na yon. Ano, mangungutang, kasi yung pangbabayad, pangbabalik. 89 billion yung kinuha, tapos 60 billion lang ang ibabalik. Damn. 89.9 billion yung kinuha. 60 billion lang ibabalik. Aray ko. Nagpabudol na naman kayo. Aray Grabe. ko. Tindi talaga ni Bongbong Marcos. Mapagsamantala. Korupsyon lahat nasa kanya. Samantalang maraming mahihirap ang nagugutom. End quote. Sa kabila ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na ibalik ang 60 bilyong piso na sobrang pondo ng PhilHealth, aminado ang opisyal ng state insurer na wala pang malinaw na proseso Nako. kung paano at kailan ito maisasauli. Nako. Narito ang balita ni Creslin Cataro. Agoy. Inanunsyo kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik na sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 bilyong pisong pondo na dating nailipat sa National Treasury upang matulungan ang ahensya sa pagpapatuloy ng mga benepisyo at programang pangkalusugan. Okay. Kaugnay nito, sinabi ni Dr. Israel Francis Pargas, ang Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth, na bagamat iniutos ng Pangulo na agad itong ibabalik, ay wala pa niya silang konkretong impormasyon mula Kasi pag sinabing agad itong ibabalik, agad, ibig sabihin maaring bukas agad o isang linggo lang babalik na.
Pero ano nangyari? Ano na nga ni? sa Bureau of Treasury tungkol sa proseso ng pagbalik ng pondo. Dagdag ni Pargas, hindi rin malinaw kung ang pondo ay isa sa ilalim sa savings ng 2025 o isasama sa 2026 General Appropriations Act. Malabo pala talagang anong ginagawa ng Pangulo nyo ngayon. No? Although the President said immediately, pero wala pa pong mechanism kung paano po ibabalik yung pondo na ito. We don't know kung ito po ay sa subject to savings ng 2025 or kung ito po ay isasama sa 2026 GAA. So wala pa po kaming idea kung paano po ito ibabalik sa amin ng Bureau of Treasury. Gayunman, ikinatuwa ng PhilHealth ang anunsyo ng Pangulo kahit may nakabinbing desisyon pa ang Korte Suprema. Okay na yun, natuwa na kayo. Natuwa na pero wala talagang babalik. Salamat pag may bumalik pero kulang pa rin yung ibabalik. Bakit 60 billion lang? At wala po silang paliwanag doon. Diba? Kaugnay sa legalidad ng nasabing pondo, ayon kay Pargas, malaking tulong ang pagbabalik ng 60 bilyong piso para sa Naman. pagpapalawak ng benepisyo, kabilang ang primary care, anti-cancer screening, at mga bagong package para sa maternity, HIV at animal bites. Biruin nyo, budget po ng PhilHealth, pinakailaman ninyo. Kung matino ka, hindi mo pakikialaman yan. Kahit sobra pondo niyan, hayaan mo lang dyan. Kasi maraming paggagamitan yan para sa mga kababayang nating nahihirapan po. Salamat na lang kung masiro-zero budget ka pero pag hindi, wala, di ba? Nga. Tapos babawasan nyo pa. Ganun din po ay mapopondohan yung ating tinatawag na digitalization to make our system Maganda yon. More convenient, more fast, more efficient for our members. Kaya po napakalaking tulong nitong 60 billion na ito kung ito po ay talagang maibabalik saan. Ito nakita ko sa Arclight pinost Ayan na, nila ito. actually. News update, Ombudsman Remulla. Sabi niya, walang matibay na ebidensya upang kasuhan ng plunder si Romualdez. Taragis niyan, mamene, hindi nyo nga naimbestigahan. Hindi nyo pinaimbestigahan at kailanman hindi nyo pa iimbestigahan tapos walang matibay agad. Halatang halata ho. Base lang ho sa opinion ko mga sir ha, nanggagago na ho kayo ng mga Pilipino. Kaya kinuha yung ombudsman sa pwesto para maging safe ang mga namumuno. Yan lang ho ang aking opinion. Nakakagago na ho yung ganyan. Na hindi nyo malang paimbestigahan, hindi nyo na ipatawag, tapos ngayon sasabihin nyo walang nakikitang pokak. Oh man, only in the Philippines. Sige, tuloy po tayo, no? Yan ang ombudsman natin na gustong mag-live. Grabe. Tingnan mo, yung ICI, nag-imbestiga ng pasikreto. Umattend si Tambi. Biglang nagkasakit, magpapagamot daw sa ibang bansa. Nagpapaalam, aalis. Samantalang nung namimigay ng ayuda, ang lusog-lusog niyan. Tapos ngayon may issue sa kanya, biglang magpapagamot. Wow! Heavy! Ang galing talaga mga kapatid. Huwag po tayong magpapaloko kaya ho natin inilalabas at nagre-reaction video tayo sa mga ganito. Kasama nyo po kaming hindi na naniniwala sa gobyernong ito. Nakakainis na lang at Anong klaseng gobyerno ito? Hindi sa lumalaban, nagre-reaction lamang po. Ano naman laban namin sa inyo? Kayo yung mga nakaupo. Ang sa amin lang, hindi ho kami basta-basta maniniwala. Wala palang kinalaman si Remulla. O sige, sisihin nyo na lang si Jane Duterte. Duterte na lang ang sisihin nyo. Total, yun naman talaga ang lagi nyong ginagawa. Ano, ganun na lang yon? Gobyerno. Tatanggapin nyo ba yung sinabi ni Gutesa? Hindi rin eh. Kaya kahit anong gawin ni Gutesa para sa inyo, kung makikinabang ang Duterte at tatamaan si Tambi, hindi nyo katanggapin. Yan ang issue dyan. Binubutasan nyo lang. Kasi halimbawa, o sige, pagpalagay natin, alam ko hindi niya pineke. Pero for discussion purposes, halimbawa, pineke ni Gutesa. Dapat managot siya. Yes. Falsification yun eh. Pero hindi ibig sabihin hindi totoo yung statement niya. Kasi nga pinatunayan niya, live siya oh. Yun lang ang issue ron eh.
And I know you know that. Pero pasagutin natin si Defensor. That's the point Well, of Sec, the notary. unang-una sa lahat, kanina nga, yung tanong mo, sabi mo, di ba? Bakit niya ipa-falsify yung document niya na pwede naman niyang hindi na notaryo? So, yun lang ang gusto kong Sige, di ba? Hindi nga niya need inauthorize yun. Sige, pilit mo yung naratibong gusto nyo mangyari. Ano yung naratibong gusto nyo mangyari? Hindi mastermind si Tambi, kasalanan ng mga Duterte. Yan lang yan. Yan lang, dyan lang paiikutin ng mga pinklawan. Bakit? Ayaw nilang maging presidente sa 2028 si Duterte. Tsamba, sabihin nyo? ilinaw kasi yung substance ng sinabi niya, klaro naman yun sa Senado. Ngayon, yung pag-imbestiga ng falsification document, 1,000% welcome na welcome ako dyan dahil ang paniwala ko, pinresyo ng notaryo para sabihin yun, para i-discredit si Sergeant Gutesa. Huwag na tayo maglokohan. Di ba? Yun yung sinasabi ko eh. Pinky, huwag na tayo maglokohan. Yamas, huwag na tayo maglokohan. Sabi nga ni Defensor, lokohin nyo lelang nyo. Hindi, walang ganun. Huwag na tayo maglokohan. Pre-measure yun. Para i-discredit lang yung testimony ni Gutesa. Ang nagsisinungaling talaga dyan yung abogado. Kaya nga sabi, bakit hindi natin patawag? Ayaw ni Lacson. Kaya ito na naman, babalik na naman si Ping Lacson na Blue Ribbon Chairman. Ang issue niya na naman yung notaryo. Kasi sabi ko, kung ito si Pinky Lacson, naging abogado, ang trabaho nito yung abogadong nagnonotaryo. Ano siya, medyo ang taas ng passion niya patungkol sa notaryo. Kung may abogadong de Campanilla kung tawagin, ito yung magiging abogadong notaryo. Hindi ko po iniinsulto yung mga abogadong nagnonotaryo, pero yan lang ang nakikita kong patutunguhan ni Ping Lacson. Obsessed. Ito si Pinky, obsessed sa notaryo. Sinasakyan naman ang naratibo nitong mga pinklawan. Ay, nako. May mga nag-ooperate dyan para talagang tirahin nila si Gutesa. Exactly. On point, Yamas. On point. Isa pa, don't tell us, hindi mo alam yon. Pero makikita nila in the end, at maganda nga yung imbestigahan nila, na hindi si Gutesa ang nagsisinungaling at totoo lahat yung nandun sa kanyang affidavit. Simpleng journal of entry, nandun yun yung stamp. Alam mo, natutuwa ako dito kay Gutesa, nagsasalita. Kailan pa kaya magsasalita yung ibang uniform men natin patungkol sa nakawan sa Pilipinas? Kaya ako ay nagtatanong lang. Hindi ko po kayo sinasabihang mag-aklas. Pero kailan kayo magsasalita? Sa bagay, may pension nga naman kayo. Diba? Yung lugar na yun, 24/7, at sinabi ko nga, meron kayong telepono dyan, i-google ninyo, makikita ninyo yung pirma doon kay Gutesa at yung pirma doon sa taong yun, sa iba pang kontrata, parehong-pareho. In fact, I have it with me right now. Yes. Ngayon, Huwag mo matapusin mo muna, pasok ka ng pasok eh. Parang ikaw yung isang kakilala kong anchor. Ayaw mo muna siya matapos, ha? si Gutesa kasi, wala namang official na patawag sa kanya. Wala. Hindi siya pinatawag ng Senado, hindi siya pinatawag ng DOJ, hindi siya pinatawag ng NBI. So gusto ko lang yung point na parang hindi siya umatin. Hindi po, wala po siyang patawag. Kita mo? Tingnan mo kung tarantaduhan itong mga animal na to. Pinapalabas, nagtatago si Gutesa. Hindi naman pala pinapatawag. Di ba? Again, here we are again sa lintik na spin ng kaaway. Ng kaaway ng katarungan sa Pilipinas. Ang spin nila, ang gusto nilang palabasin na naratibo, peke si Gutesa. Bakit? Nagtago. Di ba? Yan yung sinasabi ni Llamas. Hindi na siya subipot. Llamas, hindi mo alam yon? Ang talino mo, Llamas. Hindi mo alam. Di ba? Ano sabi? Hindi naman siya pinapatawag ng Senado. Hindi siya pinapatawag ng NBI. Hindi siya pinapatawag ng DOJ. Ano, pupunta na lang siya ron? Hindi na nga Blue Ribbon Chairman si Marcoleta eh. Si Marcoleta nga lang nagpatawag sa kanya doon. Tatawagin ba ni Lacson? Hindi niya tatawagin yan. Kasi magsasalita, matutumbok talaga si Bongbong Marcos dyan. Konting kembot na lang eh. Konti na lang. Mag-o-overspill na. Ay magsi-spill over na kay Bongbong. Doon na patungo yan eh. After Tambi, Bongbong na eh. Kung sabihin si Sara na naman.
kinukuripot nyo nga yung Office of the Vice President. Pati nga yung DepEd niya dati na sekretary, kinuripot nyo eh. Ito pang ghost projects. Hindi. Sasakmali ng mga buhaya yan. So ngayon, maliwanag na. Oh, ganyan kayo manira. Diba? Ba't di nyo patawag? Kaya alam mo, etong Senado, nagkaloko-loko na, nagkaleche-leche ang Senado simula nang naupo yang si Tuta Soto. Ang ayos-ayos nung si Chis ang Senate President, ang ayos-ayos nung si Marcoleta ang nasa Blue Ribbon. Tapos ngayon, ang gulo-gulo nyo. Pro-buhaya kayo eh. No, next po. Ito, pag-usapan natin dahil talaga mayroong kumakalat na kababalaghan sa isang ospital. Pasok. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Philippine Air Force na sa kanila ang B-412CUH helicopter na lumapag sa helipad ng St. Luke's Medical Center, BGC Taguig, ngayong October 29, 2025. Pero paglilinaw ng Philippine Air Force, bahagi lang daw ito ng naka-schedule na training exercise ng Armed Forces of the Philippines. Ani Basco, ang drill ay sa ilalim ng pangangasiwa ng 205th Tactical Helicopter Wing na... Ito ang usapin, ang ano dito, kasi nabuking sila na yung isang eroplano, isang helicopter, itong chopper, lumapag dito sa St. Luke's. Dahil ito daw, ang palusot nila, ito ay training. May nagaganap na training. Di ba? Pasimplihin natin. So, ang sabi, balik-balik daw yung chopper. So, ginawa nilang praktisan yung ospital. Pambihira naman kayo. Hindi ako talaga maniniwala dyan. Ewan ko, tanungin ko kayo, naniniwala kayo, ginawa lang, drill lang yan, practice? Bakit pinagpa-practicean nyo yung St. Luke's? Wala ba kayong Bilyamor? May airbase tayo doon, magpaikot-ikot kayo roon. Hindi, bakit ginugulo nyo yung ospital? Ospital yun. Kahit ba sabihin natin sa ibabaw lang naman yun. Siyempre yung balik-balik doon, maingay yan eh. Di ba? Ang pasyente dapat natutulog na matiwasay. At saka magkakaroon ng kahit papaano magkakaroon ng konting pangamba sa mga pasyente roon na balik-balik. 'Di ba? Ang chopper ng AFP, Air Force. 'Di ba? Anong kababalaghan yan? Ako, there is something with St. Luke's. Hindi ko po sinasabi na kasalanan to ng St. Luke's. Nililiwanag ko, hindi po ito kasalanan ng St. Luke's. Pero may kababalaghan si Bongbong Marcos at St. Luke's. Isipin mo, nung kaputukan ng drug test, yung mga tumatakbong presidente, yung presidential nung 2022, lahat nagpa-drug test sa PIDEA. Televised, live, pumunta sila doon. Si Bongbong Marcos naglabas lang ng drug test result. St. Luke's. Lahat, PIDEA. Siya, St. Luke's. Kaya nga pinagdudahan ng taong bayan, bigla kang nagkaroon ng resulta. Yung iba sinama yung media, pumunta ron. Magpapadrug test kami. Ikaw, magic, may resulta agad yung drug test mo. Ngayon, here's another controversy. St. Luke's na naman ang na-involve. Hindi ako nagtatanong, ulitin ko hindi ko sinisisi ang St. Luke's dito. Pero ako nagtatanong sa'yo, Bongbong, dahil ikaw ang opisyal eh. Anong connection mo sa St. Luke's? Bakit lagi may kababalaghan? Diyan sa ospital na yan. Coming from you. Sa gobyerno mo at sa pagkandidato mo. Hindi maintindihan eh. Hindi mo ba pa pwedeng itusan huwag gawing praktisan itong ospital? Na parte ng High-Rise Proficiency Training, nakipag-partner raw ang Philippine Air Force sa St. Luke's para maisagawa ang target na emergency response nito sa mga komplikadong sitwasyon. Nauna nang kumalat ang larawan sa social media kasabay ng mga espekulasyong may inihatid itong mataas na opisyal ng pamahalaan sa nasabing ospital. Hindi kaya na-overdose. Hindi kaya may mataas na opisyal na na-overdose? Ay, sa bagay, si secret nila yan. Hindi, kung sakali lang katulad nung may namatay sa LA. Diyan sa may Beverly Hills. Di ba? Ay, kalat na kalat yun sa LA. Galing po tayo dun. Yan ang pinag-uusapan. Dinala pa nga ako ron eh. Ayan, dyan. Dyan namatay yung asawa ng kasama ni Lisa. Pero tinatanggi nila. Ito kaya ganun din. Same scenario, itinatanggi. Sa bagay, kung inatake naman dahil na overdose sa droga, malalaman naman natin. Hindi naman sila pwedeng magtago forever. Kaya lang, siyempre, palulusutan na lang yan kung naayos. Diba? Kung gumaling yung pasyente,
Pero kung natigok or lumala yung sakit, hindi na nila kayang palusutan yan. Aamin. So, abang-abang lang tayo. Baka merong sumunod na balita Confirming. Hindi ko sinasabing hindi totoo to, okay?